So hindi ko alam kung sino sa inyo ang initian na ng biyaya. Kala ko testimony time pa eh. Wala pa ba? Hindi pa ba guminiti ang araw sa inyo na yung mga remittances ninyo dumating na sa Pilipinas? Yung mga bagay na to na hinihintay mo kung gaano katagal. Well, ito yung mga, hanggang saan pa Lord ang hihingin kong pananampalataya? Hanggang saan pa yung pananampalatayang ihihirit ko pa para maniwalang darating din ang katapusan sa gulong ito? Paano maayos ang lahat sa buhay ko? Alam ko lahat kayo may mga pangarap. Libya ang kasagutan sa mga pangarap na yan. At alam ko rin na ilan sa inyo ang nadenggoy, ilan sa inyo ang napangiwi, dumating kayo dito. Pero, ang sinasabi ko sa inyo, ang pananampalataya natin sa Panginoon, ang siyang guguhit ng makulay na kasaysayan ng buhay ninyo, hindi pa tapos ang Diyos. And I'd like you to be with me on this Matthew chapter 15, 21 to 28. At tingnan natin ang isang bahagi dito. Ngunit, dadalhin ko muna kayo, bago natin basahin ito, dadalhin ko muna kayo sa isang foundational truth na dinala ko sa inyo last Friday. I just want to make a review na sana naiintindihan natin ito. Can we just try to go on the foundational truth that we had last time? And the last time na I expound about the faith, we understood that the faith is something that you are being sure of what we hope for and certain of what we will not see. And that is faith. At naniniwala ako sa inyo pag tinanong ko, may pananampalataya ka ba? Natitiyak ko sasagutin mo ako malamang ng oo. Pero kung nawawala ka na ng pananampalataya, ewan ko kung matatanggap mo sa sarili mo na aminin ngayon na nawawalan ako ng pananampalataya ngayon, Pastor. Ngayon, kung nawawala ka ng pananampalataya ngayon, I think this is the reason why God brought you here. Because God wants to pump up that faith. Because that faith will bring you to the reality of God's promise. Kung pinagdududahan mo ang pangako ng Diyos, ito yung oras kung bakit natin ito ngayon sa kalagitnaan ito. Dahil may naisabihin sa iyong Panginoon. God wants you to know that His plan will never fade. Hindi mawawala ang pangako nito sa iyo. And this is something that we have to understand. And just want to make sure that everybody understood in one understanding that for you to understand if you do have faith, it's very simple for you to know if you are still sure until now that yung inaasahan mo buo pa rin. Kung nawawala ka na ng pag-asa, it is an alarm that your faith is fading away. Kapatid, kung nawawala ka ng pag-asa ngayon, sinasabi na sa iyo ng Diyos, nawawala na rin ang pananampalataya. Pero kung sa kabila ng kaguluhan, sa kabila ng kawalan, sa kabila ng sakit na nararamdaman mo, buo pa rin ang pag-asa mo sa anumang bagay na inaasahan mo sa makatuwid buhay ang pananampalataya mo. Maraming tao na bubuhay ngayon, napatay na ang pananampalataya nila. At isang bagay na dapat nating unawain din, you are certain of something you do not see, but you still believe that it will happen. Amen? Ano yung bagay na hindi mo nakikita, pero naniniwala kang parating na to? That is faith. And that's where God is honored. Doon mo nabibigyan ng kalwalatian ng Diyos sa mga panahong ito na nananatili ka pa rin nananampalataya sa Diyos at hindi ka natitingnan. Kapatid, ako, inaamin ko sa inyo, I'm not really a man of faith, but I'm growing in my faith. I'm growing in my faith in the Lord. And nagsimula ako sa pananampalatayang ito when I was at the age of 19 years old. Ngayon, I'm 45 years old. Malaki na yung kasaysayan at kwento ng pananampalataya ko when I took the journey of faith with my Lord Jesus Christ. Ang pinaka malalim na pagbagsak ko sa pananampalataya nung hindi ko matanggap ang kamatayan ng nanay ko. That was the worst journey that I took with my Lord, which I hated my God. Mind you, pastor na po ako noon. Nung nalaman ko na gano'n ang sitwasyon ko, nagpaalam muna ako sa simbahan.
I was pastoring the Cadra Church before. So I ended my pastoral ministry sa Cadra, which is ECCL now. 2005, humingi ako ng tulong na I need professional help. Hindi ko po kinahihiya ito bilang kahit ako'y pastor na. Gusto ko lang patunayan sa inyo na taong-tao po ako. Hindi ko magpastor na magaling sa pananampalataya, hindi rin po. Tao lamang po ako na nagkakamali rin at sa paglakad ko nadadapa din po ako. Ngunit ang pinagmamalaki ko, as what Proverbs says, a righteous man will fall 7 times, but that righteous man will rise up 7 times. Because God will never fail him. Even I will fail my God, my Lord will never fail me. Hindi ako iiwanan ng Diyos ko sa panahon ng kahinaan ko. At sa panahon ng 2005 na mahina ako, hindi ako iniwanan ng Diyos. Kung iniwanan ako ng simbahan, sila makakasagot ko. Pero ang tiyak ko, hindi ako iniwanan ng Diyos. Kung bakit ako narito ulit, ibinalik ako ng Diyos pagkatapos ng 3 taong pinalakas ng pananampalataya ko ulit. Nandito ulit ako at hinahamon ang takbo ng buhay bilang isang pastor upang patuloy na ipangaral ang salita ng Diyos na hindi ako nagkamali sa desisyon ko manampalataya sa Diyos. Now the reason why I'm here before you right now, I'm standing before you, I'm speaking before you, it is not because I'm good, it is not because I'm great, not because I'm somebody. I am here because of the grace of the Lord. And this is what I would like to share with you. Now, with all this foundational truth, hindi mo na ito magigiba. Kung ikaw ay may isang tao na ang pag-asa'y buo sa anumang sitwasyong pangyayari sa buhay mo, naroon ang pananampalataya. Kung naroon ang pananampalataya, tinitiyak ko sa iyo kapatid, your life is pleasing to the Lord. Tanggalin mo ang pananampalataya sa buhay mo, you will never please God. Even you keep on singing worship songs, praising God, left and right, raising your hands, but at the bottom of your heart, the faith is absent, you will never please God. Ngayon, tanong, are you pleasing God today? The answer is yes, if you can find faith in your heart. Hanapin niyo muna sa puso mo ngayon, narito nga ba pananampalataya ko sa Diyos? Kapatid, I'd like to recommend you. I'd like to commend you as well. Alam mo, hinihintay ko na lang matapos ng gera. Pag natapos ang gera, hihingin ko sa embassy, bigyan kayo ng magandang tabo. Igalang kayo na respeto rin sapagkat kayo ang totoong bayani. You are the real survivor, hindi yung mga umuwi. Yung mga umuwi, sabi nila, they are the survivor. No! Ang totoong survivor, yung natira dito, naniniwala na buhay ang Diyos at hindi sila gagalawin ng anumang kasamaan ng nangyayari sa bansang ito sapagkat ang Diyos ay buhay sa kanila at sasamahan sila ng Diyos anuman ang sitwasyon, anuman ang pangyayari, pagputukan, magkaliwat kanan, buhay ang Diyos, ang pananampalataya mo hindi ka matitinag, alam mo, pagpapalain ka ng Diyos. Kayo ang tunay na survivor. You are actually the hero. Sapagkat alam ninyo na kung uuwi kayo, magugutom ang pamilya ninyo. Dito, tinitiis ninyo ang putukan kaliwat kanan, hindi nyo maintindihan kung saan ilalagay ang sarili mo. Ngunit alang-alang na mairaos mo ang buhay ng pamilya mo sa Pilipinas at hindi ka panawalan mo. Yun ang pananampalataya. And you should be commended on that. You are the survivor. You are the real hero. Hinihintay ko na lang matapos ang bulo na ito. Dapat kayo gawaran ng tamang pagkilala. Kayo ang totoong bayani, hindi yung maumuwi. Kayo ang dakila rito. Kayo ang nagpapakamatay para sa pamilya. Sabi ko nga noon, pasimula pa lang 2 klaseng tao lang matitira sa Libya. 2 klaseng Pilipino matitira dito. Mga Pilipino tinawag ng Diyos at naniniwalang ang Diyos ay may gagawin sa buhay nila sa bansang ito at sa pananatili nila rito ang kanilang pananampalataya magliligtas sa bansang ito sapagkat sila patuloy na mananalangin sa bansang ito. Sila ang mga taong tinawag. Mga Pilipinong naniniwalang pinagpala sila ng Diyos. Yung isang klase ng Pilipino, ito yung matitindang pangailangan lang talaga. Wala na talaga mapupuntahan talaga. Pero sinasabi ko sa iyo, ano man ang sitwasyon mo, gagamitin niya ng Diyos sa kanyang kalwalatian. Hanapin mo ngayon ang pananampalataya sa Diyos. Amen? Amen. Dahil na naman ako eh. Okay, let's go on. Tandaan po natin ang pananampalatayang ito. This faith that we have in Christ saves our soul. Ito ang nagbibigay kaligtasan sa atin.
Remember, pinag-aralan natin last Friday, we are heavenward. Papunta na tayo sa langit ang dahil sa pananampalataya nito. Pananampalatayang hindi natin pinaghirapan, kundi pananampalatayang magang pananampalataya ito ay binuo ng Banal na Espiritu at inilagay sa puso mo na kung saan nakuha mo manampalataya kay Yesu Cristo. That faith that saves. Second thing, this faith that we do have right now is this is the faith that brings answer to your prayer. Sasabihin ko sa iyo, ang lahat ng panalangin mo, tutugunin niya ng Diyos sapagkat you please God because of your faith. Sinasabi ko nga sa iyo, the foundation of truth, tanggalin mo ang pananampalataya mo kahit anong panalangin mo, walang mangyayari sa iyo. Kaya pag nanalangin ka, hindi ulawag ka na magdala ng payong. Di ba? That's pa rin thing, you pray, hindi uulan, tapos bibitbit ka pa rin ng payong. Balusot ng day, basta mainit kasi. Di ba? That's kind of thing. Now, faith drives away anxiety. If you do have faith, walang puwang ang anxiety sa buhay mo. Kapag may pananampalataya ka, walang puwang ang matakot sa buhay mo. Kung may pananampalataya ka. Kailan dumarating ang pagkatakot sa puso mo? Pag nawawala ka na ng pananampalataya. Amen? Natatakot ka pa ba kapatid? Hindi pa naman pinakatakutan mo kapatid. Hindi pa alam kung pinakatakutan mo mapupuka, may ginagawa ka. Ganda lang hindi mo kapatid, hindi ka tanong lang. Hindi pa ka ibig sabihin dito niya. Pero whatever is that, ang pananampalataya ang magliligtas sa atin. Yan ang tatandaan natin. Let us take this journey with our faith. Then faith will always please God. These are the things that we should put into our heart. Okay? Kung natatakot ka na, kunin mo na ang diwa ng pagsamba sa Panginoon. Okay? So, let's continue now with our second part of our passage. And then, I think pinag-aralan na natin ito last year, pero ginamit ko ang Book of Mark sa passage nito. Ngayon, nagagamitin ko si Matthew. Okay? Let's try to read this passage. It's a story about a woman who is actually in need because her daughter is actually under demon possession. And she's asking Jesus to help her with a problem with her daughter. So, let's try to read this one. And follow with me, I'll try to do this with you. From verse 21 of Matthew chapter 15 says here, leaving that place, Jesus withdrew to the region